Ngayong ipinagdiriwang natin ang Pasko ng muling pagkabuhay, buong galak tayong manalangin kay Jesus, ang ating Panginoong muling nabuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Kristo ay muling nabuhay. Alleluia. Tunay na siya ay muling nabuhay. Alleluia. Mula sa kamatayan, ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Siya na namatay sa krus para sa atin. Alleluia. Alleluia. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Alleluia. Alleluia. Tayo ay magalak. Alleluia. Diyos na lumikha at Panginoon ng buhay, sa iyong kabutihang loob, ipinagdiriwang namin ngayon ang Pasko ng muling pagkabuhay. Punong-puno kami ng galak at pasasalamat ngayon dahil sa tagumpay ng aming Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa ng kanyang kamatayan ay nagbigay daan sa maliwanag na pangako ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Pinupuri ka namin, O aming makapangyarihang Diyos, kasama ng aming Panginoong Hesukristong muling nabuhay. Baguhin mo ang aming buhay, baguhin mo ang aming mga puso, upang maging tagapagdala kami ng kagalakan at pag-asa ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Atin ngayong pagnilayan ang daan ng muling pagkabuhay, ang landas ng liwanag. Ang unang estasyon, muling nabuhay si Jesus. Sinasamba ka namit, pinupuri, O Kristo, dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Makaraan ng araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi." Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa magandang balita ng iyong muling pagkabuhay. Sa lindol at nabuksang libingan, sa nagkalat na kayong lino at libingang walang laman, sa harap ng masasamang balitang nagdadala ng lambong sa mga puso, ang balita ng iyong anghel ay buhay at hindi kamatayan ang magwawagi sa katapusan. Alisin mo sa aming lipunan
ang lahat ng pagsusulong ng kamatayan. Gawin mo kaming mga tagapagpahayag at daluyan ng buhay na nakaugat sa iyong muling pagkabuhay. Amen. Ikalawang estasyon, sina Pedro at Juan sa libingan. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo. Dahil sa iyong muling pagkabuhay, ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Haleluya! Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong pantakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, malimit na ang iyong libingang walang laman ay di sapat sa amin. Kailangan pa naming makakita ng iba pang patunay na ikaw nga ay buhay. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, tulungan mo kaming makitang ikaw ay kapiling namin sa banal na kasulatan at sa banal na Eucharistia, sa pagdiriwang ng mga sakramento at sa pagsasama-sama ng bayan ng Diyos, sa katauhan ng aming kapwa at sa mga pangyayari sa aming buhay. Gawin mong ang pagpapatawad, pagkakaisa at pagmamahalang dulot ng iyong muling pagkabuhay ay maikalat namin sa aming daigdig na ginagalawan. Amen. Ikatlong estasyon, nagpakita kay Maria Magdalena si Kristong muling nabuhay. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo. Dahil sa iyong muling pagkabuhay, ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Haleluya! Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. Lumingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, guro. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." Manalangin tayo. Bigkasin mo ang aming pangalan, Panginoon, at buhayin mo sa amin ang pananalig sa iyo at ang paniniwalang ikaw ay buhay na buhay sa aming tabi. Kapag kami ay nawawalan na ng pag-asa sa buhay at wala na kaming hinaharap na nakikita, ay tawagin mo kami at nang malaman naming habang may buhay ay may pag-asa. Tawagin mo kaming maging tagapagdala ng iyong saya sa buhay ng iba at nang makita nila sa iyong muling pagkabuhay ang kabuluhan ng kanilang buhay. Amen.
Ika-4 na estasyon. Sinabayan ni Kristong muling nabuhay ang 2 alagad patungong Emmaus. Sinasamba ka namin pinupuri o Kristo, dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Nang araw ding iyon, ang 2 sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao." Manalangin tayo. Sabayan mo kami, Panginoon, sa madidilim na sandali ng aming buhay. Samahan mo kami kapag nais na naming lumayo sa iba at ibaon ang aming mga sarili sa lungkot at kapighatian. Tulungan mo kaming pahalagahan ang banal na Eucharistia sa aming buhay. Makita nawa namin sa salita ng Diyos ang linaw na aming kailangan upang maunawaan ang mga kabiguan sa aming buhay. Sa pagkagat ng dilim sa aming buhay, ay huwag kang mawala sa aming piling. Amen. Ika-5 estasyon. Nakilala nila si Jesus na muling nabuhay sa paghahati ng tinapay. Sinasamba ka namin pinupuri o Kristo, dahil sa iyong pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ng kanilang paningin at nakilala si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nang wika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Manalangin tayo. Bahaginan mo kami, Panginoon, ng tinapay na aming kailangan sa buhay. Bigyan mo kami ng tinapay na tutulong upang maibsan ang aming gutom at ang gutom ng aming mga naghihikahos na kapatid. Bigyan mo kami ng tinapay na magpapahilom sa aming mga sugatang puso. Bigyan mo rin kami ng tinapay na magbibigay sa amin ng lakas na aming kailangan upang maging mga tunay na saksi sa saya ng iyong muling pagkabuhay. Amen. Ika-6 na estasyon. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo, dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila,
Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. Manalangin tayo. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoong Hesus, ang matibay na pananalig na totoo ngang ikaw ay muling nabuhay. Palakasin mo ang aming mga puso na huwag matakot tumaya ulit sa iyo. Kalamayan nawa ang mga loob ng pananalig na ito upang madama naming ang kapayapaang dulot ng iyong muling pagkabuhay. Magtiwala nawa kaming kahit kailan ay hindi sayang ang pag-aalay ng sarili sa iyo para sa pagpapalawig ng paghahari ng Diyos sa daigdig na aming ginagalawan. Amen. Ikapitong estasyon. Iginawad ni Kristong muling nabuhay sa kanyang mga alagad ang pagpapatawad ng kasalanan. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang awa at habag. Binigyan mo kami ng pagkakataong mahugasan ang mga kasalanan sa iyong dugong dumanak. Iginawad mo sa amin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng paglilingkod ng iyong simbahan. Gawin mong tunay naming malasap ang kapayapaan at ligaya ng taong napatawad at nagbabagong buhay. Gawin mo ring ang iyong mga alagad na nagpapatawad sa amin sa iyong ngalan ay malasap din ang iyong awa at habag para sa kanilang mga kakulangan at kamalian. Amen. Ikawalong estasyon. Nagpakita kay Tomas si Kristong muling nabuhay. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong mga daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na."
Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Manalangin tayo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming kabagalang maniwala. Patawarin mo, Panginoon, ang aming kapangahasang manghingi sa iyo ng mga katibayang totoo nga ang iyong muling pagkabuhay. Talagang sa walang pananampalataya ay walang katibayan ng sapat. Buksan mo ang aming mga mata para mamalas namin ang mga patunay ng iyong muling pagkabuhay. Tulungan mo kaming namnamin ang tindi ng iyong pag-ibig na maaari lamang mapasa amin dahil ikaw ay buhay na buhay, nakaluklok sa kanan ng Ama, nagsugo ng Espiritu Santo sa amin, at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ikasyam na estasyon, nagpakita si Jesus na muling nabuhay sa kanyang mga alagad sa lawa ng Tiberias. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Pagkatapos muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Magkasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Nathaniel na taga-Kana, Galilea, mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumula na sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi na nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Manalangin tayo. Tulungan mo kami, Panginoon, upang hindi kami matalo ng mga kabiguan sa buhay. Gabayan mo kami at nang kami makasulong sa buhay at hindi laging bumabalik sa nakalipas. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ka naming nakatayo sa pangpang ng aming buhay at nagtuturo sa amin ng dapat naming gawin. Makapagpasalamat nawa kaming lagi sa iyo, di lamang para sa masarap na pagkain, kundi lalo na para sa masaganang buhay na iyong inihahanda sa bawat paggising namin sa umaga. Amen. Ikasampung estasyon, pagbilin ni Kristong muling nabuhay ng kanyang kawan kay Pedro. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan,
Iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlos siyang tinanong, Iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Manalangin tayo. Salamat Panginoong Jesus sa iyong dakilang awa at habag. Ipinamalas mo ito sa iyong hinirang na mamuno sa iyong pamayanan. Kahit 3 ulit kang itinatwa ni Pedro, ay binigyan mo pa rin siya ng pagkakataong bumawi. Pag-ibig ang kanyang paraan para makabawi sa kanyang pagkakamali. Tulungan mo rin kaming makabawi sa aming mga pagkakasala. Isugo mo sa amin ang iyong banal na espiritu upang pukawin ang mga puso ng dalisay na pag-ibig. Sana ay makatulong kami sa pangangalaga sa mga taong ipinadadala mo sa aming buhay. Amen. Ika-11 istasyon. Sinugo ni Kristong muling nabuhay ang mga alagad para mangaral sa buong daigdig. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin dahil sa iyong dakilang balak para sa kaligtasan ng sanlibutan. Isinugo mo ang iyong mga alagad, taglay ang dakilang kapangyarihan upang palaganapin ang magandang balita ng kaligtasan. Naway malaki pa ng pagsaksi ng buhay ang kanilang pangangaral. Naway matatamo ang ligayang walang hanggan. Naway manuot sa lahat ng sulok ng daigdig ang magandang balita at mabago nito ang hibla ng mga lipunan at ang pamamaraan ng lahat ng tao. Amen. Ika-12 istasyon. Umakyat sa langit si Kristong muling nabuhay. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, Bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.
Pagkasabi nito, siya ay iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Manalangin tayo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo, sa iyong pag-akyat sa langit at pagluklok sa kanan ng Ama, ikaw ay pinuspos ng kaluwalhatian dahil sa iyong taus-pusong pag-aalay ng iyong buhay para sa aming kaligtasan. Palakasin mo ang aming pag-asa sa aming pakikiisa sa iyong kaluwalhatian bilang bunga ng aming pagsunod sa iyong dakilang halimbawa. Pasiglahin mo ang aming pagtahak sa daan ng krus patungo sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Amen. Ikalabing-tatlong estasyon. Naghahanda ang mga alagad para tanggapin ang banal na Espiritu. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa taas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, turuan mo kaming manalangin. Gamitin nawa namin ang panahong ibinibigay mo sa amin upang manalangin. Maisuko nawa namin ang aming kalooban sa banal na kalooban ng Diyos. Kay rami ng bunga ng iyong muling pagkabuhay, mapa sa amin nawa ang mga ito at nang hindi masayang ang iyong paghihirap para sa amin. Mabuksan nawa namin ang aming mga puso sa handog ng Espiritu Santong siyang magdadala sa amin ng bungang kaligtasan ng iyong muling pagkabuhay. Mapag-alab nawa ng Espiritu Santo ang aming mga loob ng iyong pag-ibig at nang kami mabuhay bilang tunay mong mga alagad. Amen. Ikalabing-apat na estasyon. Sinugo ni Kristong muling nabuhay ang banal na Espiritu. Sinasamba ka namit pinupuri o Kristo dahil sa iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng buhay ang sanlibutan. Alleluia. Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
Manalangin tayo. O Diyos, Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggaling sa Ama at sa Anak, sinasamba ka namin at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Panibaguhin mo ang aming mga puso at ang aming daigdig. Ibuhos mo sa amin ang mga bunga ng pagpapakasakit, pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Kristo, at nang tamasahin namin ang biyayang kaligtasan. Manahan ka sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Pasiglahin mo ang aming pagpupunyaging maitatag ang paghahari ng Diyos sa lahat ng lugar na aming ginagalawan. Amen. Ama naming mapagmahal, salamat po sa iyo sa biyaya ng muling pagkabuhay ng iyong anak at sa pagpapadala mo sa amin ng Espiritu Santo. Naway ang panibagong pangangalat ng Ebanghelyo ay maging daan ng pag-ibig ng Santatlo. Kasama ng mataimtim na tulong ni Maria, itinataas namin ang aming mga puso. Amen. Nawa ang kaluwalhatian at ang pangako ng masayang panahon ng taon na ito ay magdala ng kapayapaan at kaligayahan sa amin at aming mga mahal sa buhay. At naway si Kristo, ang aming tagapagligtas na muling nabuhay, ay manatili sa aming piling upang gabayan kami at patuloy kaming pagpalain. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.